Mga kababayan, magandang araw po ng Biyernes, October 18 na po, 2024. Meron po tayong update sa lagay ng ating panahon dito po sa ating bansang Pilipinas. At meron din po tayong binabantayan ngayon, no? At minomonitor din natin yung nangyayari nga pong biglaang sobrang pagbabaha po sa Kuala Lumpur, Malaysia, which is marami tayong mga kababayan na nakatira doon. So wag naman sana mangyari sa ating bansa yung nangyaring flash flood o napakatinding pagbabaha doon nga po sa Malaysia. And bago yan kaibigan, huwag niyo po munang kalimutan na i-like at i-subscribe ang ating channel at pahit na rin ang notification bell para ma-notify ko po kayo sa lagay ng ating panahon. So unahin na natin mga kaibigan dito sa ating bansang Pilipinas. And as of now, wala po tayong binabantayan or minomonitor na anumang bagyo sa loob at labas po no, ng Philippine Area of Responsibility. Pero kung titignan po ninyo, ipapakita ko po sa inyo mga kaibigan sa ating live radar. Tignan nyo pong mabuti, meron po tayo nakikita dito na dalawang cloud cluster mga kaibigan or kumpul na kaulapan, magkadikit po yan. And as of now, within the next 24 to 48 hours, may chance po ito na mas lumakas from 30 kilometers per hour, lalakas ng hangin ay pumalo po sa 35 to 40. So within the next 24 to 48 hours, posible din itong maging low pressure area kung magbago po ang pagkilos or mas lumakas. So minomonitor natin yan mga kaibigan dahil ay na rin sa pagtatala ng Pag-asa within the next 2 weeks nga po, which is ngayon na nga po yung linggo na ito po yung posibleng mga bagyo or sama ng panahon na pumasok or mabuo po no, sa labas ng Philippine Area of Responsibility. And ayon na rin po sa pagtatala ng Japan Meteorological Agency ay malaki ang tsansa na mabuo ito bilang isang mahinang bagyo. So as of now, hindi ito bagyo, cloud cluster o kumpul ng kaulapan at wala pong direktang epekto sa ating bansang Pilipinas. So mga kaibigan, no, dito na tayo. Forecast weather condition muna tayo bago natin alamin yung nangyayaring sobrang pagbabaha no, dito nga po sa Kuala Lumpur, Malaysia. Forecast weather condition. Mga kaibigan, ngayong araw po ng Biyernes, sa area po ng Zamboanga Peninsula, Sacsayhuaman, BARMM, Northern Mindanao, Davao Oriental, Davao Occidental at Davao del Sur, maulap na kalangitan ang posible pong maranasan dyan. No? Sa umaga, medyo malinsangan, pero pagdating ng hapon mga kaibigan, nasahan natin ng maulap na kalangitan. Sa gabi naman, merong mga isolated light rains and heavy rainfalls dahil po yan sa ITCC or Intertropical Convergence Zone. So mag-ingat po tayo sa banta ng pagbabaha, gayon din po sa landslide, doon po sa mga landslide prone area. Samantalang sa area naman po ng Visayas, kasama na po ang Palawan, the rest po ng Mindanao, asahan din po natin ng maulap or masungit na panahon ngayong umaga po no, ng Biyernes. Sa hapon at sa gabi, posible naman din ang mahina hanggang sa malakas na pag-uulan dahil pa rin po sa ITCC or Intertropical Convergence Zone. Sa area ng Cagayan Valley, Aurora, Quezon at Bicol Region, maulap na kalangitan ng mararanasan with isolated rain showers and thunderstorm dahil po yan sa mainit na hangin na nanggagaling po sa may karagatang Pasipiko or eto pong easterlies no. So ang impact nito kung sakaling magkaroon po ng malawakan at malakas na pag-uulan dahil minsan sinasamahan pa po ito ng mga localized thunderstorm, may posibleng pagbabaha po no sa mababang lugar at landslide doon po sa mga landslide prone area. So dito naman mga kaibigan sa area ng Metro Manila at ilang bahagi po ng Luzon, asahan natin ng medyo maaliwalas na panahon no ngayong umaga po ng Biyernes, pero pagdating sa hapon at sa gabi, minsan nagsisimula ito no, 1:00 hanggang 2:00 at tumatagal ng 3 oras. Ito nga po yung mga localized thunderstorm mga kaibigan na minsan talagang sobrang lakas po ng pag-uulan na binibigay nito na parang akala natin no, bagyo talaga ang datingan. So mga kaibigan, wala namang bagyo na minomonitor pero maging handa tayo sa posibilidad na pagpasok ng bagyo within the next ilang sa susunod na mga araw mga kaibigan no, within the next week po, pwede po yan mga kaibigan. So manatili po tayo nakaantabay. So mga kaibigan, sa ngayon din po no, ay dumaranas po ang bansang Malaysia, especially dito po sa may Kuala Lumpur, ng napakalakas po no, o malawakang pong pag-uulan, which is naging cause po ito ng pagbabaha sa kanilang lugar. So nakita naman natin dito sa Kuala Lumpur, Malaysia, estimated po mga Pilipino na naninirahan dyan, kasama na po ang mga nagkatrabaho mga kaibigan at yung mga bisita dyan, mga visitor lang mga kaibigan no, ay nasa 100
100,000 to 300,000 Pilipinos po, no? So mas maganda yung ating mga kababayan diyan, mag-ingat po kayo dahil nga po nagkaroon ng malawakang pagbabaha. So ano nga bang dahilan? May bagyo nga ba, no, dito sa bansang Malaysia at kaya sila nagkaroon ng malawakang pagbabaha? As of now mga kaibigan, walang bagyo dito sa Kuala Lumpur, Malaysia, at ang meron lamang at nagpapaulan sa kanila doon ay ito nga po mga localized thunderstorm, mga thunderstorm, monsoon rains po mga kaibigan. So bakit po nagkaroon ng ganoong pagbabaha, no, kung wala namang bagyo? Tulad na aking sinasabi mga kaibigan, mas nakakatakot po ang mga thunderstorm. Yan po kasi, no, talaga may kasamang pagkulog at pagkidlat. Minsan yung 3 oras na yan, isang bugso po ng napakalakas at patuloy na pag-uulan. So tropical storm, isang dahilan dyan, urbanization, kasama din po yan, deforestation mga kaibigan, kasama, at yung climate change. Kaya nga po mas mahalaga, no, sa lugar natin dito sa Pilipinas, iwasan po yung pagpuputol ng mga puno dahil yan po ang sumisipsip ng mga tubig kapag ka nagkakaroon po ng malawakan at malalakas po na pag-uulan. Kapag wala po tayong mga puno, prone po tayo sa landslide, especially po yung mga matataas na lugar. Ganon din po nagkakaroon ng pagbabaha doon nga po sa mga lugar na maraming tao, no? Urbanization nga po yung sinasabi ko, kapag maraming nade-develop po ng mga building at hindi po nagkakaroon ng maayos na drainage. So kahit walang bagyo mga kaibigan, basta mayroong mga thunderstorm at biglaang malakas na pag-uulan dahil na rin po sa climate change, ay ganun po ang nangyayari. So ipanalangin po natin ng ating mga kababayan sa bansang Malaysia, no, yung mga Pilipino po na naninirahan doon, yung mga nagkatrabaho, alam natin mga kaibigan, mahirap yung sitwasyon ng sobrang binaba. And hopefully, wag po mangyari sa bansang Pilipinas, at kung sakali man po magkaroon ng malawakang pag-uulan, magkaroon po agad ng aksyon ng ating gobyerno. Especially yung mga drainage, dapat po talaga inaayos yan. Kaya nga po lagi kong pinapaalala sa inyo mga kababayan, lagi po tayo maglinis ng mga basura para hindi po ito bumabara sa mga kanal at hindi po nagkakaroon ng mga biglaan pong pagbabaha. So yun lamang po ang update natin ngayong araw po ng Biyernes. So manatili po tayong nakalike at nakasubscribe at nakahit ang notification bell para lagi ko po kayo manotify sa lagay po ng ating panahon. Maraming salamat po at magandang umaga po sa inyong lahat.